Hello everyone! Today is another day, another gastos. We are here at the Drive Test Center in Ottawa, licensed by the Government of Ontario to offer driver licensing and exams. And I am about to take my G1 knowledge test. So, wish me luck! In Ontario, we follow a graduated licensing system, and G1 is your beginner's license. The G1 is a written test that covers road signs, traffic rules, and safe driving practices. After that, you'll move on to the G2, which lets you drive on your own but with some restrictions. And finally, the full G license allows you to drive anywhere with no restrictions. Each level has its own waiting period and requirements. For example, you'll need to hold your G1 for at least 12 months before moving on to G2, unless you take an approved driving course which can reduce the wait to 8 months. So, ayun, meron na akong temporary driver's license. Yay! Yeah, Although syempre hindi pa ako marunong mag-drive, pero meron na akong learner's permit. Ang next step ko naman is mag-enroll sa driving school para matuto mag-drive. Para matuto mag-drive, syempre. Pwede naman siyang turuan pero hindi kasi allowed. Yeah, hindi pwede si daddy magturo sa akin kasi dapat yung magtuturo sa akin ay merong 4 years driving experience dito sa Canada. And since kakarating lang namin dito a year ago, hindi pa siya qualified para doon. So, kailangan kong take ng driving school. At saka mas din, para sa akin mas magiging confident ako kapag magda-driving school ako kasi I don't have any driving experience at all. So it's going to be my first time to drive. So yung exam, 2 sets siya, tig 20 items each. 20 items for road signs and 20 items for fines and rules. Wasn't too hard, right? Wasn't too hard. Nag-overthink lang ako kasi kanina kinakabahan ako eh. Of course, it's an exam. Tapos ang mahal pala niya. $159 yung binayad ko for G1. Plus G2 na yan. Kasama na yung G2. Kasama na yung G2 doon. Exam ng G2. Mag-register ka na lang for exam. Registration na lang for exam. Oh, $159. Grabe, mahal. So, yung ginawa ko kanina ay knowledge tests. First step to obtain your driver's license, to pass the knowledge test. Si daddy nagda-drive na siya sa Pilipinas. So, nung nagpunta kami dito, kailangan niya pa rin kumuha ng driver's test. Yun din yung first step niya. And then, pwede kang mag-skip ng G2 and straight to full G license na. Dahil meron akong certification from LTO. Yes. So, inabutin kami ng 2 hours. Umalis na ng bahay ng 12. Yeah, 12. Natapos kami about 2. Medyo, kasama na yung biyahe. Kasama naman na yung biyahe doon. Yung pila, it's not that bad. Umuusad naman. Pagdating namin doon, kumuha kami ng stub, ng queue number. Medyo malayo na yung number namin. Pero mabilis naman siyang umandar. Ang recommendation talaga ng marami is that sa Pinas pa lang, mag-aral ka na magmaneho. Kasi mahal mag-enroll sa driving school dito. So if you have the chance na dyan na makapag-take ng driving lessons, i-take nyo na lang dyan sa Pilipinas. Pero okay din naman, advantage din naman kung dito ka mag-aaral kasi Di ba yung driving conditions dito? mas magiging familiar ka sa driving rules, driving habits dito sa Canada. So okay din yun, advantage mo din naman yun. Yun nga lang, syempre, in terms of fees, mahal na siya. Stipid pa rin dito pamilya na local. Kasi kapag ka nag-driving school ka rito, mas mababa ang insurance mo pag kumuha ka sa sakyan. Oo, yun din pala, yes. May factor din kasi yun. Kung dito ka nag-driving school, syempre accredited ng Canada, may effect din siya sa insurance mo. So, mas mababa yung insurance mo niyan. Saan tayo pupunta? Punta kaming mall. I-tour ko rin pala kayo. Bigyan ko lang kayo ng konting glimpse sa kung anong itsura ng mga malls dito. Hindi siya ganun ka-exciting compared sa meron tayo sa Pilipinas na when you say mall talaga. Like pasyalan, maraming activities, maraming shops, ganyan. Dito, hindi ganun ka-exciting yung mga mall nila. Pero, yeah, yun lang yung merong mall dito eh. Pupunta kami sa Bayshore Mall kasi nga magtitingin kami ng phone. Window shopping lang muna tayo.
Baka naman yan. Ano vlog? Ano na? Sakit. Bakit? Hinabi ko, bibitak-bitak takin na kasi malamig na naman. Mag-lip balm ka Hi kasi. vlog! Okay, we'll show you. What do we have here? Ano lang to? 2-story. No, it's 4-story. 4 pala. Yeah. 4. Tingnan sa Best Buy? Sige. Yeah, body shop, coffee shop. Oh, Apple. Let's go to the Apple store. So 1 terabyte 16 Pro Max would cost you $2,349 if you pay it in full. Yeah. We are actually planning to like wait for Black Friday sale and see if if there's any promo or discount that we can take advantage of para lang mas mababa ko yung babayaran. Yeah. Yep. That's all. Sabi naman nga is usually yung mga phone providers may mga bundles pa sila na binibigay. So kami we are with Virgin Mobile, so check din namin sa Virgin kung meron pa silang mga promos. Yeah. Para doon. Yeah. So what do we have here? Old Navy. May Gap. Tip Top right there para sa mga suits and tailors. Eddie Bauer para sa mga Winter jackets. like look, eto meron ng mga stores na nag-start na sila sa mga holiday promos nila. Like meron silang Eddie Bauer, meron silang Black Friday sale, naka 50 off na or 60% clearance. We can check, let's see kung anong meron. Medyo medyo fan ako ngayon ng mga yellow jackets. Why? Ewan ko, parang maganda siya sa mata. Magandang tingnan. $359. $359 Canadian dollars. 50 off pa yan. Kung dadating kayo dito sa Canada, I'd suggest na dito kayo bumili ng mga winter jacket nyo kasi, not necessarily dito sa Eddie Bauer, pero dito na kayo bumili sa Canada kasi mas akma yung materials na gamit nila dito. Magandang quality mabibili mo. At hindi ka magsasayang ng pera kasi gagamit mo naman talaga ito na mas matagal. Eddie Bauer, mahal naman talaga ito kasi Quality naman din talaga sila. ano to Daddy, yung mga ganito. May ganyan ako. May ganito ka? Ang ganda ng material niya. Pwede naman, pwede pa. Flannel shirt. $139. 50 off pa naman yan. Yes, wala. Kung mag-sale sila dito, talagang sale kung sale. Talaga ita-drop nila yung prices nila ng 50, 60 off. Pasko na. Merong Bath and Body Works. Marami na rin silang mga promos na nakalabas. Na Victoria's Secret on this side. Victoria's Secret. Ano pa bang meron dito? Aerie. Ito lang. Ganito lang yung mall dito. So, Freedom Booth, Foot Locker. Oh, may Uniqlo pala dito. The Children's Place. Mga sapatos. Gusto mo ng mga salamin. Everything. Halos may 50. Halos may Black Friday sale talaga. Pandora. Ito Uniqlo.
Malawak din talaga yung Uniqlo dito. Pandora right there. Oh, Michael Hill. Ayan. Ayan. Boring ano, H&M. Yes, may H&M dito. And that's it. Let's go! Nasaan siya? Quiero que sepas que todos los días solo pienso en ti. Okay, ginabi na tayo. So, nakauwi na kami. And, tada! Kami ko window shopping lang pero nakabili kami ng iPhone 16. So, this is basically an upgrade. iPhone 12 Pro Max traded sa iPhone 16 Pro Max. Actually, it was a good deal kasi nakakuha kami ng about $800 credit. $2,000 siya. Tapos nakakuha kami ng total of $800 credit. Not that bad. Kagandahan is that wala naman kami nilabas na pera. Bukod sa taxes. Yung taxes kasi binayaran namin right away. But the phone itself, wala naman na. Wala na kami nilabas na pera ngayon. Papasok na lang siya sa monthly payment namin sa phone provider. Right now, transferring pa siya. Transferring pa ng files. Medyo marami akong files, so matagal yung transfer. It's about 2 hours. Yeah, actually kanina pa to. So, hindi naman 2 hours, mga 1 hour lang naman. Inabot ng 1 hour yung transfer. Good thing is that Pinoy yung nakausap namin na nag-work doon sa booth. Maximize namin yung mga offers na pwede namin makuha bilang kababayan naman. Actually, hindi ko pa talaga siya na-explore and unexpected nga na napabili kami ng bagong cellphone. We have unlimited supply of screen protectors. So, every time na masisira yung screen protector ko, pwede akong bumalik sa store para magpalit ng bago. Or I can have it shipped here. Tapos ako na lang yung maglalagay. Yan. Tapos, interesting kasi yung charger niya pala ay similar, Type-C. So, similar sa iPad. At least, pwedeng pag-interchange yung charger ng iPhone and iPad. Ang na-realize ko lang is that ang dali ng access Ang pagbili ng phone. sa pagbili ng phone dito. Hindi mo kailangan pag-ipunan eh. Right. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera just to get your phone upgraded. Pumunta ka lang doon and then everything is done through your phone plan. So, i-charge ka na lang doon monthly and wala kaming binigay na down payment. And hindi kami nagbayad ng interest kasi nga bundled siya with our phone provider. By the way, we are with Virgin Mobile. Phone plan namin and internet. Yung isang possible pa sana na offer sa amin is that magsuswitch kami to Rogers tapos i-rent na lang yung phone kasi pag doon mas mababa yung monthly fee. Kaya lang dahil naka-temporary visa kami yung permit namin is only good for 1 year. So hindi siya mag-work kasi kailangan at least sa within 2 years ng validity ng permit para ma-approve ka sa pag-rent ng phone. Just basically renting it. Like return, ang term nila is return it. Yun. Return it. So after 2 years, you have to return the phone in good shape. Basically, it's just the same kasi kapag ka-return and you're planning to upgrade din, mas mababa mo siya nakuha kasi nga return eh. Pwede mo siyang i-trade in yung phone mo kung plano mo mag-upgrade. So basically, it's just the same thing. Ang nangyari lang sa return is nakuha mo lang yung trade-in money mo in advance kasi you're just borrowing the phone. Yun. Yeah. Ganun lang yung idea niya. Pero, it depends actually. It depends kung paano magiging advantageous sa'yo. If you're planning to send this back home after 2 years kasi meron kang pamamanahan, pag merong magmamana nito sa Pilipinas, then, yeah, yun yung para sa'yo. Pero if you know yourself that you're gonna change your phone after 2 years, good deal din yung return it. Yung pag-rent. Yung pag-return ng phone. Prefer sana namin yung return it kasi nga mas mababa, magiging mababa yung monthly payment namin. Lamang sa ka dun plan. kumbaga. Oo. Kaso hindi na siya nag-workout sa amin kasi
yung validity ng documents namin, valid stay namin dito is 1 year na lang kasi until mag-extend kami sa post-graduation work permit ni Daddy, then may extend yung permit namin dito. So, But nagbe-base kasi sila sa existing permit namin na valid na lang siya for 1 year. So, hindi na uubra. Ang dami natin nagawa today. So, nakuha ko na yung driver's license ko. Temporary driver's license. So, yun yung G1 ko. Yung actual card will be mailed in 3 weeks. And at least naman dito sa Canada, mabilis yung mga processing nila sa mga ganyan. Pag sinabing 3 weeks na lang. Yes, mabilis sila sa processing. So, that's it for today. Thank you for joining us. See you again on the next vlog. Bye!